Noong 1986 sa bayan ng Lucena, Quezon Province, tahimik ang karamihan ng mga baryo tuwing gabi. Sa mga panahong iyon, iilan lang ang may poste ng ilaw at ang mga tao ay maagang natutulog. Sa ganitong kalagayan, isang babae ang nakaranas ng isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan. Ang kanyang pangalan ay Elena Ramirez, 29 na anyos. Isa siyang simpleng ina na nagsusumikap para sa kanyang anak na 7 taong gulang. Araw-araw ay nasa palengke siya upang magtinda ng gulay. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtitinda, uuwi siya dala ang kaunting kinita. Ganito ang paulit-ulit na takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa isang gabing iyon, nagbago ang lahat. Habang naglalakad siya pauwi, narinig niya ang yabag ng isang tao sa kanyang likuran. Noong una, inisip niyang baka isa lang na nagmamadali ring umuwi. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang sumasabay ang yabag sa bawat hakbang niya. Kapag bumibilis siya, bumibilis din. Kapag humihinto siya, humihinto rin. Doon nagsimulang kabahan si Elena. Walang gaanong tao sa daan. Madilim at puro puno ang paligid. Ang iilang ilaw mula sa bahay ng mga kapitbahay ay kulang para makita ang kalsada ng malinaw. Wala rin siyang kasama. Ang tanging hawak niya ay maliit na bag kung saan nakalagay ang kita mula sa pagtitinda. Naramdaman niya na tumataas ang balahibo sa kanyang batok. Humigpit ang hawak niya sa bag at pinilit niyang huwag ipakita ang takot. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may kakaiba. Ilang linggo na rin niyang napapansin na may lalaking palaging nakatanaw sa kanya tuwing nasa palengke siya o kaya'y pag-uwi. Noong unay, hindi niya ito gaanong pinansin, baka nagkataon lang. Pero ngayon, malinaw na hindi na iyon basta pagkakataon. Nang muli siyang lumingon, nakita niya ang isang anino. Unti-unti itong lumalapit. Nang maging malinaw, nakilala niya ito. Ang lalaki ay si Rogelio O.G. Marasigan, 41 anyos, dati nilang kapitbahay. Matagal na niya itong kilala at minsan pa ngang nakatulong sa kanya noong nagkasakit ang anak niya. Ngunit simula nang mahiwalay siya sa kanyang asawa, napansin niya ang kakaibang tingin ng lalaki sa kanya. Araw-araw ay maaga gumigising si Elena para maghanda ng mga gulay at prutas na ibinebenta niya sa palengke. Hindi sa kanya ang mga paninda, kadalasan ay kinukuha lang niya ito mula sa mga magsasakang kapitbahay. Komisyon lamang ang kanyang kita, hindi kalakihan ang perang pumapasok, pero sapat na para may maiuwi sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid. Kasama niya sa bahay ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Marites. Bata pa ito at nagsisimula pa lang pumasok sa elementarya. Si Elena lamang ang inaasahan ng bata dahil wala na itong ama. Naging single mother si Elena hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa isang masakit na pangyayari. Noong una, maayos ang kanyang buhay may asawa. Bata pa siyang ikinasal sa edad na 21 at sa mga unang taon ay normal ang kanilang pamumuhay. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimulang malulong sa bisyo ang kanyang asawa na si Ernesto. Madalas itong uminom at magsugal at kalaunan ay naging marahas. Dumating sa puntong palagi siyang sinasaktan at pati ang maliit na kinikita niya ay kinukuha ng lalaki para sa kanyang bisyo. Dahil dito, napilitan si Elena na humiwalay. Hindi naging madali ang desisyong iyon, lalo na't noong dekada 80 ay hindi pa karaniwan para sa isang babae ang iwan ng asawa. Maraming tsismis at panghuhusga mula sa kapitbahay, ngunit pinili pa rin ni Elena ang kapakanan ng anak. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nakalayo siya kay Ernesto at nagsimulang muli bilang isang single mother. Mula noon, nakatuon na lamang si Elena sa pagtatrabaho at pagpapalaki kay Marites. Wala nang ibang iniisip si Elena kundi ang kaligtasan at kinabukasan ng kanyang anak. Bihira na siyang makisalamuha sa iba. Hindi siya palalabas at ang kanyang oras ay nakalaan lang sa pagtitinda, pag-aalaga sa anak at pag-aayos ng kanilang tahanan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag si Elena. Ngunit sa ilalim ng kanyang matapang na anyo, may bigat na daladala araw-araw. Alam niyang mahirap ang kanyang sitwasyon
At alam niyang limitado lamang ang kanyang kakayahan. Kahit anong sipag niya, maliit lang ang kanyang kinikita. Kadalasan, kailangan niyang tipirin ang pagkain. Inuuna ang anak bago ang sarili. May mga gabi ring hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala. Paano kung magkasakit siya? Paano kung mawalan siya ng pagkakakitaan? Paano kung balikan sila ng kanyang dating asawa? Ang mga tanong na ito ang laging gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit kahit ganoon, pinipilit niyang maging matatag sapagkat wala siyang ibang masasandalan kundi ang sarili. Para sa mga nakakakilala kay Elena, isa siyang huwarang ina. Tahimik, hindi pala away, at palaging maayos ang pakikitungo. Ngunit hindi alam ng karamihan na sa likod ng kanyang payapang imahe ay may iniindang bigat. Ang bigat ng pagiging nag-iisang magulang at ang takot na baka dumating ang araw na may mangyaring hindi maganda sa kanya at sa kanyang anak. At sa mga panahong iyon, nagsimula nang pumasok ang isang bagong panganib. Hindi na mula sa kanyang dating asawa, kundi mula sa isang tao na dati itinuturing niyang kapitbahay at kakilala lamang. Isang taong unti-unting nagpakita ng kakaibang interes sa kanya, na kalaunan ay naging dahilan ng trahedya. At ito nga ay ang lalaki na si Rogelio O.G. Marasigan, 41 taong gulang, dating kapitbahay ni Elena sa Lucena. Sa mata ng marami, isa lang siyang simpleng tao. May maliit na trabaho sa isang tindahan ng construction materials at paminsan-minsan ay tumutulong sa mga kabarangay kapag may kailangan. Kilala siya bilang palakaibigan, madalas makipag-usap, at marunong makibagay sa mga inuman. Sa unang tingin, wala kang makikitang kakaiba sa kanya. Ngunit ayon sa mga nakapaligid, matagal nang may ibang ugali si Rogelio na hindi napapansin agad. Mahilig siyang magpakitang tao. Kapag may okasyon, palagi siyang present at laging nakangiti. Kung may nangangailangan ng tulong, unang nag-aalok ng kamay. Pero sa mga pagkakataong wala ng ibang tao, ibang mukha ang lumalabas sa kanya. Noong una, ipinakita niya kay Elena na siya ay isang maaasahang kapitbahay. Nang magkasakit si Marites, ang anak ni Elena, minsan siyang naghatid ng gamot at nagbigay ng kaunting tulong pinansyal. Doon nagsimula ang impresyon ni Elena na isa siyang mabait na tao. Ngunit kalaunan, napansin niya ang mga kilos na hindi na normal. Halimbawa, kapag dumadaan siya sa palengke kung saan nagtitinda si Elena, palagi itong nakatayo malapit. Hindi ito bumibili ng paninda, ngunit laging nakatitig. Kapag nagtatanong ang ibang tao, magpapalusot lamang siya ng kung ano-ano, tulad ng naghihintay daw ng kaibigan o may inaantay na biyahe. Isa pa, kapag nakikipag-usap siya kay Elena, palaging may halong biro na may doble ang kahulugan. Sa simula'y parang magaan lang, ngunit habang tumatagal ay nagiging lantad. Minsan ay sinasabi niya, "Kung ako na lang sana ang asawa mo, hindi ka mahihirapan." O kaya naman, "Sayang ka, maganda ka pa naman. Ang tanga ng lalaking nang iwan sa'yo." Sa harap ng iba, nakangiti siya habang binabanggit ito na para bang biro lang. Pero para kay Elena, malinaw ang intensyon. Bukod dito, nagsimula siyang maging mapanghimasok. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang sumusulpot sa labas ng bahay ni Elena. Kakatok siya at magdadahilan na may ihahatid lang na pagkain o prutas, kahit hindi naman hinihingi. Kapag tinatanggihan siya, magpupumilit pa rin siyang iwan ng dala, sabay ngiti na parang walang masama. Ang isa pang kakaibang ugali niya ay ang pagiging mapanlinlang sa ibang tao. Sa mga kapitbahay, pinapakita niyang siya'y nagmamalasakit kay Elena. Kapag may tanong, sinasabi niyang siya ang tumutulong o nag-aalaga kay Elena at sa kanyang anak. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang nililikha ang imahe na siya ay malapit na sa pamilya ni Elena, kahit hindi naman. Minsan pa, naririnig ng iba na nagkukwento siya na parang siya ang taga-suporta ni Elena. Sinasabi niya, "Ako na ang parang asawa niya ngayon. Kung wala ako, ewan ko na lang. Ginagawa niya ito para ipalabas na may espesyal silang relasyon, kahit wala naman." Sa bawat linggo, lumalalim ang kanyang obsesyon. Nagsimula siyang magbigay ng mga bagay na hindi na kailangan,
pera, gamit at kung ano-ano. Kapag tumatanggi si Elena, nagiging mapilit siya. At kapag nakikita niyang hindi siya pinapansin, bigla siyang nagbabago ng tono. May mga pagkakataon na nagtatampo ito at nagsasabing, "Hindi mo na ako kailangan. Ang dami kong ginagawa para sa'yo." Sa ganitong paraan, pinaparamdam niya kay Elena na may utang na loob ito sa kanya. Ito ang pinakamalaking manipulasyon ni Rogelio. Sa mata ng mga tao, mabait siya. Pero sa mata ni Elena, alam niyang ang bawat ngiti at tulong ay may kapalit. Hindi ito simpleng kabutihan. Isa itong paraan para itali siya at pakiramdaman na may kontrol ang lalaki sa kanyang buhay. At sa paglipas ng panahon, mas naging lantad ang kanyang kontrol. Hindi na siya basta nag-aalok ng tulong. Nagsimula na siyang magbantay, magmasid, at sumunod kay Elena saan man siya magpunta. Ang dating mabait na kapitbahay ay unti-unting nagiging isang stalker na puno ng obsesyon at manipulasyon. Matapos ang ilang linggong pagmamasid at pagpapakita ng kakaibang kilos, nagsimula ng maging lantad at agresibo si Rogelio Marasigan. Kung noong una ay puro tingin at pakiramdam lamang na may sumusubaybay kay Elena, ngayon ay malinaw na ang kanyang ginagawa. Kapag umuuwi si Elena mula sa palengke, palagi niyang napapansin na may taong nakasunod mula sa di kalayuan. Kapag liliko siya sa isang kanto, andoon din ito. Kahit sa gabi, habang nakaupo siya sa kanilang maliit na beranda, makikita niya sa gilid ng dilim ang anino ng isang lalaki. Kapag lalapit siya, mabilis itong mawawala. Ngunit alam niyang si Rogelio iyon. Hindi na lang basta pagmamanman ang ginagawa niya. Nagsimula na itong pumasok sa mismong paligid ng bahay ni Elena. May mga gabing naririnig niya ang tunog ng graba sa bakuran na parang may naglalakad. Kapag sisilip siya, may makikita siyang anino na agad tumatakas. May mga pagkakataon ding gising siya sa kalagitnaan ng gabi at makikita niya na may taong nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Nakatingin lamang sa kanila. Minsan, isang umaga, nadatnan niyang bukas ang maliit na bintana sa kusina. Nakita rin niya na may iniwang maliit na papel sa mesa. Ang nakasulat, "Alam ko ang lahat ng kilos mo." Nanlamig siya sa takot. Wala siyang ideya kung paano ito naipasok, pero malinaw na nakapasok si Rogelio sa loob ng bahay nang hindi niya namamalayan. Nagsimula na ring dumating ang mga direktang pagbabanta. Kapag nasa palengke siya, lalapit si Rogelio at bulong-bulungan siya. "Hindi ka makakatakas sa akin, Elena. Alam ko kung saan ka pupunta." Sa iba, parang normal lang na nakikipag-usap siya, pero sa tono ng boses at sa tingin ng kanyang mata, ramdam ni Elena ang banta. Sa mga panahong iyon, nagsimula na rin siyang dumanas ng pisikal na panggigipit. Isang gabi, habang pauwi, bigla siyang hinarang ni Rogelio sa madilim na eskinita. Hinawakan siya sa braso nang mahigpit at bumulong. "Kung ayaw mong masaktan ng anak mo, sumunod ka lang sa akin." Sinubukan niyang kumawala, pero masyadong malakas ang lalaki. Tinadyakan niya ito at nakatakas, pero ang takot ay lalo pang tumindi. Hindi na siya mapakali kahit sa loob ng sariling bahay. Lahat ng pintuan at bintana ay nilalagyan niya ng kandado. Ngunit kahit ganoon, pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Ang bawat kaluskos, bawat yabag ng aso, bawat pag-ihip ng hangin ay tila nagdadala ng presensya ng lalaki. Lumala pa ito nang magsimula si Rogelio na gumamit ng pananakot gamit ang anak ni Elena. Isang araw, habang papasok si Marites sa eskwela, napansin ng bata na may lalaking nakasunod sa kanya hanggang gate. Pag-uwi nito, ikinwento niya agad sa ina. Halos mahulog ang puso ni Elena nang marinig iyon. Nang araw ding iyon, dumating ang isa pang sulat na iniwan sa kanilang pinto. "Isang maling galaw, pati anak mo madadamay." Dito tuluyang nadurog ang loob ni Elena. Hindi na lang siya ang pinupuntirya, kundi pati ang kanyang anak. Ang panggigipit ay hindi na lamang simpleng stalking. Isa na itong malinaw na pang-aabuso at pananakot na walang tigil. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging brutal ang kilos ni Rogelio. Ang mga dating patago-tago lang ay nagiging tahasan. Hawak na niya ang takot ni Elena.
Ginamit niya ito para iparamdam na siya ang may kontrol sa buhay ng mag-ina. At sa gitna ng lahat ng ito, wala pa ring makitang paraan si Elena para makatakas. Ang mga kapitbahay ay walang alam at ang mga awtoridad ay malayo at mahirap lapitan. Kaya ang kanyang katahimikan ay unti-unting napalitan ng walang tigil na bangungot sa pang-araw-araw na buhay nila ng kanyang anak. Mula nang magsimulang manakot si Rogelio Marasigan, tuluyan nang nagbago ang mundo ni Elena Ramirez. Ang kanyang dating simpleng buhay ay napalitan ng gabi-gabing bangungot. Hindi na lang pagmamanman at pagbabanta ang ginagawa ng lalaki. Sa mga susunod na buwan, malinaw na inangkin na nito ang kontrol sa katawan at isipan ni Elena, at bilang babae na mahina ang pisikal ng katawan upang lumaban, ay nagawa na nga ni Rogelio na halayin si Elena o gamitin ang katawan nito dahil sa kamanyakan. May mga gabing pinapasok ni Rogelio ang kanilang tahanan. Sa katahimikan ng dilim, dumadaan ito sa bintana o pintuan na pilit niyang sinisira. At doon, wala nang nagawa si Elena kundi ang umiyak at tiisin ang paulit-ulit na panghahalay. At pagkatapos, magparaos ni Rogelio. Sa bawat pagkakataon, dala ng lalaki ang parehong salita. Kapag lumaban ka, pati anak mo ay papatayin ko. Hindi lang isang beses nangyari iyon. Mulit-muli, dumadating ang gabi kung saan nararamdaman ni Elena na siya'y bihag sa sariling bahay. Hindi siya makasigaw, hindi siya makalaban, dahil sa isip niya ay buhay ng anak niya ang kapalit. Kaya kahit masakit, kahit nabababoy na ang pagkababae niya at buo niyang pagkatao, pero hindi natin alam kubgita nga lang si Elena dito sa kwento o takot lang talaga siya na magsuplong dahil sa banta sa buhay ng kaniyang anak. Dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso, unti-unting nawasak si Elena. Ang kanyang katawan ay madalas may pasa at sugat, ngunit mas mabigat pa rito ang sugat na iniwan sa kanyang kalooban. Hindi siya makatulog, palaging may kaba. Kapag naririnig niya ang yabag sa labas, nanginginig siya at agad na niyayakap ang kanyang anak. Tuwing umaga, pilit niyang tinatago ang lahat. Naglalagay siya ng ngiti sa kanyang mukha sa tuwing nasa palengke at kinakausap ang mga kapitbahay na para bang walang nangyayari. Ngunit sa likod ng ngiti ay isang pusong sugatan, puno ng takot at pagod. Ang kanyang mga mata ay laging namumugto at ang kanyang katawan ay tila nawalan ng sigla. Dumating pa sa punto na inakala ng ibang tao na may relasyon silang dalawa. Kapag nakikita ng iba na lumalapit si Rogelio kay Elena, pinapaniwala nito ang lahat na siya ang tumutulong sa mag-ina. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, ang tinatawag na tulong ay kabaligtaran ng tunay na nangyayari, isang tuluyang pang-aalipin. Si Elena ay naging tahimik na biktima. Araw-araw niyang dinadala ang bigat ng pang-aabuso at gabi-gabi siyang natutulog na may takot na baka muling pumasok ang lalaki. May mga pagkakataon din na sinusubukan niyang magdasal ng malakas, umaasang may makakarinig at tutulong. Ngunit walang dumating. Habang tumatagal, mas lalo siyang nadurog. Minsan, nakikita ng kanyang anak na umiiyak siya, ngunit hindi niya masabi ang totoo. Ang kaya lamang niyang sabihin ay, pagod lang si nanay. Hindi niya kayang ipaalam sa bata ang lahat dahil mas lalo lang nitong dadagdagan ng bigat ng kanilang sitwasyon. Ang kanyang isipan ay tila isang kulungan. Kahit sa araw, iniisip niya kung kailan darating muli si Rogelio. Kahit anong gawin niya, palaging naroon ang presensya ng lalaki. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng payapang buhay para sa anak ay tila unti-unting nawawala. Ang pinakamabigat para kay Elena ay hindi lamang ang sakit ng katawan, kundi ang pakiramdam na unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dating masigla at matatag na babae. Naging anino na lamang siya ng kanyang sarili, isang babae na halos mawalan ng boses, ngunit pilit pa ring nabubuhay para sa anak. Dumating ang puntong hindi na kinaya ni Elena Ramirez ang paulit-ulit na panggigipit ni Rogelio. Araw at gabi, pakiramdam niya ay nakatali siya sa tanikala ng takot. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang kanyang loob. Sa isip niya, hindi siya pwedeng manatiling tahimik. Hindi siya pwedeng maging bihag habang buhay
Kailangan niyang gumawa ng paraan kahit gaano kahirap. Ngunit ang laban niya ay hindi basta lantaran. Hindi siya pwedeng magpakita ng kilos na magdudulot ng hinala kay Rogelio. Kung magpapakita siya ng anumang pagtutol, maaaring lalo lang itong magalit at magdulot ng mas matinding panganib. Kaya nagsimula siyang magplano sa paraang palihim, isang laban na hindi nakikita ng iba. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang anak, gising pa rin si Elena. Doon niya pinag-iisipan kung paano siya makakahingi ng tulong. Maraming beses niyang tinanong ang sarili kung kanino siya lalapit. Takot siyang lumapit sa mga kapitbahay dahil baka hindi siya paniwalaan. Takot din siyang pumunta agad sa pulisya dahil baka makahalata si Rogelio at mas lalo siyang gipitin. Ngunit sa bawat gabi na siya'y hindi makatulog, mas tumitibay ang kanyang loob. Kaya gumawa siya ng mas matapang na hakbang. Sa isang linggo ng pagtitinda, lihim niyang kinausap ang isa sa kanyang suki, isang matandang babae na kilala niyang may kaanak na barangay tanod. Mahinang tinig ang gamit niya at halos pabulong lang niyang sinabi, "Pakisabi po, kailangan ko ng tulong. May nagbabantay sa akin." Hindi siya nagbigay ng pangalan, ngunit sapat na iyon para may umabot na mensahe. Habang dahan-dahan siyang gumagawa ng hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang pinapasok. Para siyang naglalakad sa lubid na nakabitin sa kawalan. Isang maling galaw, maaaring tuluyan ng lumala ang sitwasyon. Pero sa puso niya, mas nangingibabaw ang kagustuhan na protektahan ang anak. Hindi naging madali ang bawat araw. Kapag aalis siya ng bahay, kailangan niyang magpanggap na normal lang ang lahat. Kapag makikita niya si Rogelio na nakamasid, kailangan niyang ngumiti ng kaunti kahit ang totoo'y nanginginig siya sa loob. Ito ang pinakamahirap para sa kanya, ang ipakitang wala siyang takot. Kahit sa totoo lang, punong-puno siya ng pangamba. Dumating ang isang gabi na naging pinakamahalaga. Tahimik ang paligid at pakiramdam niya'y muli na namang nakabantay si Rogelio. Pero may isa siyang lihim na plano. Bago sumapit ang madaling araw, dinala niya ang kanyang anak sa bahay ng kanyang pinsan na nakatira sa kabilang baryo. Mahirap ang biyahe, madilim ang daan, ngunit tiniis niya ito para mailayo ang bata sa panganib. Pagbalik niya, naroon pa rin ang kaba. Pero sa isip niya, kahit paano, mas ligtas na ang anak. At doon siya tuluyang nagdesisyon. Kailangan niyang harapin ang sitwasyong ito, hindi para sa kanya lamang, kundi para sa kinabukasan nilang mag-ina. Mula noon, nagsimula siyang mag-ipon ng lakas ng loob para tuluyang magsalita. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya si Rogelio at darating din ang araw na matatapos ang lahat ng ito. Kaya nga matapos ang halos 2 taon ng matinding takot at panggigipit, naglakas loob si Elena Ramirez na magsampa ng kaso laban kay Rogelio O.G. Marasigan. Sa tulong ng kanyang kaanak at ilang tanod, naisampa ang reklamo at umabot ito sa korte ng Lucena. Sa dekada 80, hindi pa karaniwang naririnig ang salitang stalking. Madalas ay hindi agad pinapansin ng lipunan ang ganitong klase ng banta. Ngunit dahil malinaw na may kasama itong panggagahasa at pananakot, tinanggap ng hukuman ng kaso. Nang magsimula ang paglilitis, si Elena ay humarap bilang pangunahing saksi. Nanginginig ang kanyang tinig habang inisa-isa ang mga gabing pinasok ng lalaki ang kanyang bahay, ang mga pagbabanta laban sa kanyang anak, at ang paulit-ulit na panghahalay na kanyang tiniis dahil sa takot. Wala na po akong ligtas na lugar. Kahit sa sarili kong bahay naroon siya. Kapag lumalaban ako, lagi niyang sinasabi na pati ang anak ko madadamay. Wika ni Elena sa kanyang salaysay. Tahimik ang lahat sa loob ng silid. Ang mga tao, pati na ang hukom, ay nakikinig ng mabuti. Sa harap ng korte, si Rogelio ay walang imik. Ngunit panay ang titig kay Elena. Ipinresenta rin ang mga saksi. Isang matanda sa palengke na palaging nakikitang nakatayo si Rogelio malapit kay Elena, at isang kabataan na nakasaksi na ilang beses niyang sinundan ang mag-ina. Ang mga ebidensyang ito ay nagpatibay sa testimonya ng biktima. Matapos ang ilang buwan ng pagdinig, dumating ang araw ng hatol.
Tumayo ang hukom at binasa ang desisyon ng malinaw at mariin. Batay sa mga ebidensya, malinaw na napatunayan ng korte na ang akusadong si Rogelio Marasigan ay nagkasala sa krimen ng panggagahasa. Hindi pinaniwalaan ng korte ang depensa na may pagkakaunawaan sila ng biktima. Ang testimonya ni Elena Ramirez ay matibay, malinaw, at sinusuportahan ng mga saksi. Ayon sa Article 300 at 35 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang parusa para sa krimen ng rape ay reklusyon perpetua. Ang ibig sabihin nito, ang akusado ay hahatulan ng pagkakabilanggo mula 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Dagdag pa ng hukom, ang kasong ito ay hindi lamang simpleng pang-aabuso laban kay Elena. Isa itong malinaw na halimbawa ng stalking, pananakot, at paulit-ulit na panggagahasa na ginamit para kontrolin ang biktima. Ang parusang ito ay magsisilbing katarungan para kay Elena at sa kanyang anak, at magsisilbing babala sa sinumang may balak na gawin ang ganitong uri ng krimen. Habang binabasa ang hatol, napaluha si Elena. Hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa bigat na unti-unting naibsan. Hindi na mabubura ang trauma, ngunit sa wakas may hustisyang naabot. Si Rogelio ay agad na dinala pabalik sa kulungan. Tahimik siya, nakayuko, at hindi makatingin sa mga tao sa paligid. Para kay Elena, ito ang simula ng unti-unting paghilom ng sugat na iniwan ng 2 taong bangungot. Sa huli, nanatili siyang matatag at nagsilbing inspirasyon sa ibang kababaihan na dumaranas ng parehong sitwasyon.